Hi mga kabosang! Hi, I'm Tifa! Ako po si Riley. Ako po si Macy. Ako po si Ami. And we are the 15-minute show! start mo yung ano natin. Ayun tayo. Ano pa tapos natin? May tanong. May nag-comment kasi dun sa isang video natin na ang gawin daw natin, mag-isang tanong na lang daw tayo tapos sagutin na lang natin. Pag-usapan. So, ang sabi kasi niya is, ano nga ba, base sa opinion daw natin, ano nga daw ba ang mahalaga kung kailangan daw, napapanahon ba ngayon na kailangan ng diploma? Or discard? Ano dahil, no? Diploma versus discarding. Oh. Before you answer, start. Before you answer, Start na. your timer starts now. Pindot mo na. Yung portable timer natin. Uy, nakikita yung locks. 10 minutes. Go na. Ayan, nag-start na ba? Go! Sino gusto Sa mo akin, start? Ayan, sige ako sila. na. Discard or diploma. Sa ngayon, na ang daming vlogger ha, tayo, nakikiusa tayo sa vlogger. Chares, sana kumita. Kasi parang, di ba, kung... Hindi, actually, ginagawa ka na for ano lang talaga. Passion lang natin to. Ay, passion lang ba? So, Sigilan nyo kasi akala ko pagod na tayo, kaya ganito na tayo. Ano sabihin mo? Hindi, passion lang ba ito, T? Akala ko ano daw, and before. Yung end na ng ano, ng pagiging... Akala ko ano, T? Last pagiging straw. empleyado. Last trip na ito, T. Go. Okay, go! Ano yun? Parang, mas sa panahon ngayon na ang tataas ng bilihin, parang mas maganda ng madiskarte ka sa buhay kaysa dun sa aasa ka lang sa diploma. Kasi tayo naman lahat, may diploma tayo. Pero hindi pa rin natin masabi na nakakaangat. Siguro parang above the poor tayo na nabibili natin kung ano pa yung gusto natin. Kahit pa paano, nakakatawid tayo sa buwan-buwan nating ano. Pero, naman sa mga nag-vlog na yun, yung mga vlogger na hindi nahiya nung pandemic days, kita mo naman, di ba? Ang bilis nila makagawa ng bahay. Exactly. Hindi ko naman sinasabi na wala silang diploma, pero mas nakaangat sa kanila yung pagiging vlogger nila na diniskartihan nila, di ba? Sayang, nahiyain kasi tayo. Sorry. Di ba yun? Yung TikTok days. Di ba? Oh. Go. Natawa sa above the poor. Hindi naman kasi pag sinabi mo kasi poor talaga Above the poverty line ba? Yeah. Exactly. Kasi parang ano, tawag dito, yung pahirapang masustentuhan yung pang-araw-araw. Si Tifa. Diba? Sabihin mo yung okay, go. Ako naman, Oh, ano? Tagal lang. discarded din. Kasi kahit may diploma ko, ako wala kang discarded. May pinaparinggan siya. Ay, may naparinggan siya. Oo, meron. May kakilala ko, may diploma. Pero, Hindi naman ikaw yan. kasi walang discarded. Samahan natin ng sipag, ng tiyaga, ng dasal, diskarte ang diploma natin para umasenso tayo. Okay. Yun lang. Thank you. Next. Sa akin, depende. Sa bansang Pilipinas, na napakataas ng requirements, kahit entry-level job, Hinahanap talaga na naghahanap ng experience, kahit first-timer ka nga, napakahalaga ng diploma. Kasi dun, ewan ko, bakit ganun dito sa Philippines? Kasi sa abroad, hindi naman mahalaga ang diploma. Discarded talaga dun, tsaka sipag. Totoo. So, ako, depende sa kung nasaan ka. Siyempre, Pinoy yung mga ano natin, te. I mean, kasi diba, may mga Pinoy tayo na OFW. Nagagalit. Nagagalit. May mga, diba, OFW na lumunlad yung buhay nila kasi Pinoy sila, pero wala silang diploma na pagsapalaran sa ibang bansa. O kaya yung iba, binibitawan yung diploma nila at nagtatrabaho diba? sa ibang bansa. Diba? May naman sasabihin pa ako, ayun. Marami, pero alam mo, tawag dito, may isang industry, share ko na ano, talagang nakakatuwa kasi hindi sila
walang discrimination. Call center. Yes, BPO in general, BPO industry, sila talaga yung, siguro dahil foreign owned talaga yung sila yung talagang kahit sa skills talaga sila. Oo, sa skills talaga sila. Ayun lang. Ayun, feeling ko yung kaya medyo nasa laylayan. High school graduate sa BPO? Yes, basta old curriculum or senior high. Yung communication skills mo eh. Ayun. So, walang discrimination. Tapos, ano pa ba? May i-share ako, sisi, nakakaloka ka. Ayun, kaya feeling ko hindi marami pa ng Pilipino na yung mga skills na dapat nandito, yung ibang bansa nakikinabang kasi nga sila yung nagbigay ng opportunity sa mga less fortunate na hindi nakapag-aral pero may utak. Yes! Sila nag-cultivate ng sila nag-cultivate. Gamit na naman yung cultivate ng word. Go, sis. Well, yes. Kaya mo yan. Para sa akin naman kasi mahalaga hindi ang diskarte. Pero hindi naman ini-invalidate natin dito yung pagkakaroon ng diploma. Mahalaga pa rin siya. Pero dahil nandito tayo sa Pilipinas, medyo mahirap ang buhay. And mga ilan lang o hindi naman lahat nabibigyan ng privilege na makapag-aral. Kasi sinasabi nga niya na pag-aaral ay isang pribilehiyo ng mamayang Pilipino. Pero nasa nang libreng paaralan, di ba? Dapat hindi privilege. So, ibig sabihin, nang nangyayari is nagiging... It should be a right, no? Exactly. It should be a right. Ano nangyari nga, nabibigyan lang yung mga taong talagang may kakayahang makapag-aral. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng equal opportunity to experience na makapag-aral. Pero may mga naman, di ba? May mga public universities. Especially mga nasa probinsya. Ayun, sa mga probinsya. Pero may mga public universities naman. Pero yung mga tuition fees pa rin sila, di ba? Wala na. Free na. Kahit sa start ng pandemic ata. Ang problema kasi, syempre kahit sabihin mong free, may gagastusin ka pa din. Baon, allowance, pamasahe. Libro. Libro. Miscellaneous fee. Libro. Siyempre, gagastos ka pa din. Siyempre, yung iba naman talaga, yung talagang nasa below poverty line, siyempre, kakainin na lang nila, hindi pa nila alam kung saan sila so, parang nasa-sacrifice na. Sana magkaroon pero may mga diba, programs ang government na. Hindi, 4 Ps. 4 Ps na ang ginagamit yung mga nagsusugal na magulang. Chari! Kilala ko kayo, tama na kayo. Chari! Hindi, meron pa yung, ano ba yung dati yung nagbibigay ng, yung pipila ka? Hindi yung parang mga pa-scholars na mga yung parang kay Tulfo yata yung dati. DSWD? Parang ganun yung sa pipila ka. Ang problema naman kasi sa mga scholarship, sa mga programs ng government for free education, ang dami namang requirements. At doon lang siya bibigay sa may mga buffer. Nakalala. Totoo. Kasi may mga kilala ako, nag-double scholar sila ng ganito, scholar pa sila ng ganito. Parang yung classmate natin yan. Yung may diploma na discarte. Double ano siya? No! Double ano siya? Chumismis pa kayo. Chumismis pa talaga. No. Double ano siya? Double scholar? No! Hindi siya double. Isa lang. Pero scholar siya. Ay, lang yun. Yung ibang classmate natin. Actually, binagit mo yung pangalan niya. Hindi. Nag-joke ka. Charot. Anyway, ayun. Wala namang masama. Actually, discarte yun eh. Ayun, discarte yun. Pero kasi, ang nagiging problema, yung ibang tao na dapat nabibigyan mo ka nun, na kailangan na need talaga, hindi nabibigyan. Pero kasi, yung kilala ko na yung nadalawang scholarship, deserve naman niya. Deserve naman kasi matayin siya. Pero, sana ibinigay din sa iba. Kahit hindi, sample, ibinigay dun sa isa. Walang system. Walang system. Yung isa naman, ibigay naman sa iba na para mabigyan ng chance makapag-aral. Wala kasing sa sistema. Dahil sa backer, kaya niya nakuha yung mga ganun. So, ibig sabihin, hindi maganda talaga ang pamamalakad ng gobyerno ng Pilipinas. At aware naman talaga lahat ng tao dyan. Hindi naman talaga maganda. Yung sistema ng Pilipinas, di ba? Backer system. Yung backer system naman kasi. Kawawa yung talagang deserving. Yung scores, yung nag-aaral ako, di ba mataas yung mga scores, hindi ako na scholar. Kasi wala nang slots.
Pero ako sa kaya naman. Hindi sa talaga, mga provinces talaga. Ang daming matatalino na hindi nabibigyan ng chance kasi nga talagang talagang they choose na tumulong na lang muna magsaka, magtanim kasi mahirap ang buhay sa province. Tapos, minsan, ini-invalidate na yung pagiging mahirap ng ibang tao kasi minsan sinasabi ng ibang tao na parang hindi ka kasi nag-aral eh. Parang hindi mo alam, hindi mo alam kung ano pinagdaanan niya. Tapos parang hindi may mga libre naman na ganito eh. Pero syempre nga, along the way na parang nag-aaral ka, marami pang mga gastos, di ba? Kaya, imbis na rin na kailangan itutulong na lang nila sa magulang nila pag nagtrabaho sila kahit mababa yung sweldo. Kasi sabihin na, dapat nag-aaral ka para matlaki yung sweldo mo sa pag-graduate mo. Pero hindi nga in need na pero may mga sitwasyon at saka may mga problema na kailangan solusyonan agaran na kahit alam mo na yun yung pinaka-least na pwede mong gawin at hindi malaking kikitain mo doon, gagawin mo na lang kasi kailangan kasi ng pagkakataon which is kailangan ngayon. Diba? Baboto ka namin. Guys, this is my election. Amen. Ikaw, may sasabihin ka eh. Oo. So kami ba sinasabi na nila lagi? Basta masipag ka, aasenso ka. True. Siguro sa ibang bansa. Hindi naman totoo yun sa Pilipinas. Yung mga kababayan nating mangingisda. Farmers. Masipag yung mga yan. Mas masipag yan sa akin. Pero maasenso ba sila? Pero alam mo, sa ibang bansa iba yung farmers sa kanila. Super. Kasi supportado sila ng government. Sa atin kasi, puro daan lang ginagawa ng mga gobyerno. Ayos na daan. Yung sila naman ang daan sa amin. Bakala! Sira na naman yung sa amin, yung daan. Pero, wala naman talaga siyang problema. Sinira lang. Nagbaha tuloy. Wala na, share ko lang. Pero aware naman, Yung discarded ng mga tao. Go, Tifa! Nakakadami na ng tuta. Riley. Go, Tifa. Doon sa sinabi niya, ayun yung discarded ng mga politicians sa atin para magkapera sila. Ayun sa mga kalsada. Pero alam mo, ang tagal na ng umiiyak ang sambayan ng Pilipino. Gawa ng... Tatakbo ka ba Hindi! Gawa ng aware lahat ng tao. Aware lahat ng tao na ganito yung pamamalakad ng bansang Pilipinas. Pero ano nangyari? Bakit hindi nababago? Kasi nabibili naman kasi yung boto nila eh. Oo, sabi... Diploma! Ano lang tayo? 2024 pa lang tayo, sis! Wala pa tayo sa election days. Alayo na tinalon mo, Day. 2025 ka na, sis. Discarded diploma pa lang tayo, kamusa. Chillax! Wala na topic yan. Next time, 2025 na ko kayo mahal ko kasi ang mamamayang Pilipino at hindi ko masakit sa puso ko na nakikita ako nahihirapan ng mga kapwa ko Pilipino. Kasi, kaya pala pumunta ka ng Korea. I work abroad for 6 years kasi alam ko na... May pinagsisihan ka noong 2016, tama ba? Actually, madami akong pag-isisi sa buhay. Alam mo, bumalik ako nang sanandalian ng ilang segundo, bumalik ako noon. Yung kaya ako bumalik saglit, hanapin ko yung activity ko. Ang nagulat yung sarili ko na, ay shit, ang dami pala, babalik ako. Babalik ako si Riley! Si Big Riley! Babalik ako si Big Riley. Anong doon? Kasi ang dami ko yung tagpuan. Ang dami niya pagkakamali, Isa sa mga nagtahirap sa vlog na to, ang dami mong pagkakamali. Bakit balikan din yun yun? Ano? Yung 2016? Oo. May 2016. Election na naman yan, guys. Election na naman. Hey! Nasa tayo? Discarded or diploma? Lumalayo na sila. Nung discarding ginawa niya. Oo. In life. Hindi, may kakilala ba kayong, ikaw na lang, may kakilala ka bang discarded over diploma? Ako meron. Ayun nga, yung binanggit ko sa BPO industry, ang dami kong kilala na nasa higher up position. Na napopromote sila, wala silang college degree, pero napakagaling nila. Ang dami na yun. Tsaka isa sa mga madiscarte nating matatawag, yung mga no bashing to, mga Pinay.
Nagjumo-jowa ng foreigner. Ng afam. Diskarte yun, and I salute you. Ay, Kung babae ako, gagawin ko yun. Mali mo, doon talaga nila nalaman yung tulad. Baka nakamahal nila. Hindi naman sa lahat. sabihin yung dali. Hindi, yung iba, natutunan na lang mahalin. Oo. Pero, May mga taong gano'n, pero may mga tao din talaga na mahal talaga at first eh. True. Talagang love talaga yung ibabaw over money. Pero kasi may mga tao talaga na, may kilala rin kasi ako eh. Na talagang diniskartehan niya talaga na parang alam ko dito ko magiging maginahawa. Parang gano'n. Naging lang siya. May ganun talaga. Pero may kilala rin ako na talagang mahal talaga. Kaya kaway sa'yo dyan. kasi may mga may mga Oo, may kilala ako eh. Yung Tapos kaibigan ko may sa call kakilala center. foreigner. Mahal talaga niya. Oo. Yun. Alam mo na Ay, actually, ako nga. Mga Pinoy abroad, Uso yung dati, may kakilala diba? ng foreigner, nagpapahanap ng makapangasawa. Oo, mga ganon. Yun para sa Ganon. diskarte yun. Diskarte yun. May sa Korea din, meron din na parang napakita ng yung mga Koreanong matatanda, nagpapahanap ng mga pang-asawa. Pag di mo kami Tapos naghahanap yung Hindi ka pasok. na lang, ganon. Hindi ka pasko. Ganon siya. Diskarte na lang kasi kahit alam mo na parang fixed marriage siya kumbaga. Ganun na yun. yung mga working student, example sila ng diskarte na, Oo. di ba, self-sustain. Na wala sila, tapos paalam na. na. Let's go, tayo na tayo.